Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, nilibot ni Jesus ang mga bayan at nayon. Nangangaral siya at nagtuturo ng mabuting balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Kasama niya ang 12 at ilang babaeng pinagaling niya sa masasamang espiritu at mga karamdaman. Si Maria na tinatawag na Magdalena, mula sa kanya ay 7 demonyo ang pinalayas. Si Juanang asawa ni Kusa na katiwala ni Herodes, si Susana at marami pang iba. Ang ari-arian nila ang itinustos nila sa pangangailangan ni Jesus at ng kanyang mga alagad. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo po tayong lahat. Mga kapatid, sa mahal na Poong Jesus Nazareno, sabi natin sa Salmon tugon natin ay mapalad ang mga aba, ang Diyos ang hari nila. Yung mga aba, yung mababang-bababa na yan, wala silang tinitingalang kayamanan. Wala silang bahay, wala silang mga puno, wala silang may pagmamalaki, wala sila. Ang tinitingala lamang nila ay ang Diyos. Diyos, ikaw ang kayamanan ko. Kaya yung mga mahihirap sila, walang pera, pero mayroon silang Diyos na gumagawa ng kayamanan. Nagbibigay ng buhay, nagbibigay ng ikabubuhay. Yan ang Diyos. Siya ay makapangyarihan na magbigay sa mga dukha. Mga kapatid, ang ating Panginoon, mayaman po siya may-ari ng langit at lupa. Pero nung siya ay maging tao, nung pumunta siya rito, wala naman siyang traveling bag, wala naman siyang sasakyan na dala-dala yung pagkain. Wala siyang dalang pera. Dumating siya rito, hubot-hubad. Walang kayamanan. Walang-wala. Yung mayaman, mukhang mahirap. Noon siya ay lumaki at nangaral sa mga tao, wala pa rin siyang pera. Mabuti na lang, kahit na wala siyang pera, marami siyang nagagawa. Pinagaling niya sa ang mga may sakit na babae. Pinagaling niya ang mga inaalihan ng demonyo. Gumanda ang buhay nila. At sila may pera. Kaya yung pera nila, yung kayamanan nila, yan ang itinulong nila kay Jesus. Jesus, lahat ng kailangan mo, kami ang bahala. Kami ang bahala sa iyo. Kaya si Jesus, kahit na walang pera, marami rin pera dahil sa marami siyang kaibigan.
Mga kapatid, huwag tayo sanang gumaya sa mga tao na ang minamahal nila, ang iniibig nila ay ang kanilang kayamanan. Gumaya tayo sa mga taong ang iniibig nila ay si Jesus. Maniwala tayo kay Jesus na kahit na mahirap, siya ay mayaman sa biyaya ng Diyos. Kaya tayo ay tumulad sa mga babae na sumunod kay Jesus. Dito sa ating simbahan, marami kayong babae nakikita, yung mga mother butler. Yan, nagbibigay sila ng isusot ng pari. Sila naglalaba, sila kailangan nila. At yan ang ginagawa. Yung mga iba naman, mga babae na mayayaman, kontribusyon, dami-dami tinutulong sa simbahan. Ano? Mayroon ka dito reader noon, teacher, retired teacher. Nagulat ako, nilapitan ako. Father, retired na ako, hindi na ako nagtuturo. Pero kahit na wala na akong sweldo, mayroon akong pensyon. O itong bahagi para sa iyo, Father. Marami po tumutulong sa akin, puro babae. Kasi sila ang tagahawak yata ng pera kaya na ng asawa nila. Kaya yun, marunong sila mabigay. Inuuna nila na tulungan yung simbahan, yung mga project ng simbahan. Kaya hindi namin problema ang pera. Kami mga pari, marahil masasabi niya, ay may kotse siya maganda, siguro bumili siya ng kotse na mayaman siguro siya kaya nakabili. Mari. Pero karaniwan sa mga pari, mahirap po mga pari. Mahirap. Ako nung nandito ako hindi pa ako retired, bisikleta lang ang ginagamit ko. Transportation ko, bisikleta. 50 years ako nagbisikleta. Pupunta ako sa meeting, pupunta sa mga bahay ng mga may sakit, ng mga parishioners ko, bisikleta ang ginagamit ko. Kasi yan lang afford ko. Yeah. Pero kahit na ganyan, ang mahalagang mayroong nagagawa na kabutihan. Kahit na mahirap ka, mayroong ka nagagawang kabutihan. At yan ang sikapin po natin na gawin. Yan po ang ipinakita ni Jesus na kahit mahirap siya, marami siyang nagawang kabutihan sa atin. At ang pinakamagandang ginawa niya, siya ay naghandog ng buhay. Hindi siya naghandog ng pera. Yun ang buhay niya, ang inihandog niya sa krus para maalis ang ating mga kasalanan at para magkaroon tayo ng buhay na walang hanggan. Amen.